Ang nangyari sa nakaraang chapter ay nakarating na sina Claire at Mary sa top floor ng Crimson Tower. Doon, may nakita silang isang bangkay at bigla iyong nabuhay at tinusok na ng likod ni Claire. Habang nakalandusay si Claire, nagtransform ang bangkay bilang si Blood Queen Elizabeth. Dumating doon sina Beta, Oriana, number 664, 665, Yukime at Juggernaut upang tumulong. Habang nangyayari ang laban sa labas, nakilala ni Claire si Aurora sa isang puting lugar. Doon, pinaliwanag ni Aurora na may dalawang uri ng dugo na dumadaloy sa katawan ni Claire. Hindi niya pa lamang daw iyon alam kung paano kontrolin at kung wala daw silang gagawin ay magsisimulang mag-deteriorate yung katawan nun. May lumabas na marka sa kamay ni Claire at ipinaliwanag ni Aurora na iyon ang magtuturo kung paano kukontrolin ni Claire yun. Sa huli, hinira muna ni Aurora yung katawan ni Claire upang labanan ng Blood Queen. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa The Eminence in Shadow na may isang napaka-OP na bida na mas gustong gumalaw sa kadiliman at magpanggap na mahina. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Shadow kasama ang Shadow Garden, dumako tayo sa pagtayo ni Aurora sa katawan ni Claire. Takang-taka si Mary kung sino yun. Sumigaw naman bigla si Beta at sinabi na dumipensa at maghanda sa isa pang pagpapaulan ng dugo. Pinapunta na ni Elizabeth yung mga matatalim na dugo sa kanila. Iniangat naman ni Aurora yung kamay ni Claire at sinabi na hindi gagana ang atake ni Elizabeth. Ang dugo daw na iyon ay nanggaling sa kanya at nagpapalabas siya ng fog of blood. Pagkadikit ng dugo niya sa atake ni Elizabeth ay napigilan nun yung mga yun. Nagsituluan sa harapan nila yung dugo na parang normal na dugo na lang. Gulat na gulat naman si Beta doon habang pinapoint ni Mary na meron pang kasunod yung ataking iyon. Inoverride din daw ni Aurora yung atake at dineflect iyon pabalik sa Queen. Nagsani iyon ng pagkatusok-tusok ni Elizabeth ng sarili ng dugo. Agad naman iyong nahil at matapos yon ay sinugod niya si Aurora. Napakomento si Aurora na tama yung desisyon nung magbago ng strategy dahil hindi daw siya nun mapapatay gamit ang long range attacks. Nagpalabas ng sight si Aurora at sinabayan yung atake ni Elizabeth. Nag-clash yung mga armas nila at agad muling sumugod. Nagsabayan ng dalawa gamit ang kanilang pambihirang lakas habang pinapanood sila ng iba doon. Napakomento sina Yukime at Juggernaut na kalokohan yung laban na yun at tila merong dalawang Blood Queen na naglalaban. Sinabi ni Aurora na oras na at na-absorb niya na ang sapat na blood mist doon. Nagtaka naman si Elizabeth nung may nag-twitch sa kanyang katawan. Bigla siyang umubo ng dugo doon. Nagpalabas ng tila mga buntot na gawa sa dugo si Aurora at pinapunta iyon kay Elizabeth. Di nagtagal ay solid yung tumama sa Blood Queen. Nakatitig naman doon sina Beta at Mary habang hinihintay kung ano na yung mangyayari. Pagtapos ng ataking iyon ay pinakita si Elizabeth na naging nagkalat na dugo na lang. Sinabi ni Aurora na malayo pa yung pinapakita niya sa tunay niyang kapangyarihan pero mukhang sapat naman na daw yun. Sinabihan naman ni Mary si Aurora na nasa katawan ni Claire na nagdurugo yung bibig nun kung saan sinabi ni Aurora na mukhang hindi na kinakaya ng katawan yung ginagawa niya. Sumigaw naman si Beta at sinabi na hindi pa sila tapos doon. Ipinakita naman yung puddle of blood na gumagalaw at di nagtagal ay lumalabas na nabubuong muli yung katawan ni Elizabeth at buhay pa iyon. Gulat na gulat sina Yukime at Juggernaut na buhay pa yun. Humarap naman si Mary at sinabi na ngayon ay siya naman ang magbibigay ng oras para sa kanila. Tumakas na daw sila doon habang pinipigilan niya si Elizabeth. Sinabi naman ni Aurora na hindi na iyon kailangan. Ayun lang naman daw yung oras na dapat niyang ibigay. Dumating na daw yung lalaking hinihintay niya. Napalingon naman sila Oriana at ibang kasapi ng Shadow Garden doon. Lumalabas na dumating na doon si Shadow at pinakilalang muli ang sarili niya bilang si Shadow ang siyang kumikilos at pumapatay sa kadiliman. Sinabi ng Juggernaut na dumating na yung baliw-baliw habang si Yukime naman ay yung gentleman naman daw yung dumating. Si Mary naman ay napasabi na, "It's you?" Si Beta naman ay tuwang-tuwa nang makita si Shadow doon. Pumunta daw yon para sa kanila at napakakisig daw nun. Mag-ingat din daw yon dahil hindi daw kagaya ng kahit anong nakatapat ni Shadow si Elizabeth. Umatake ang Blood Queen pero napare lang iyon lahat ni Shadow. Manghang-mangha sina Yukime at Juggernaut na natatapatan ni Shadow si Elizabeth. Umataking muli si Elizabeth gamit ang mahahabang strand ng dugo laban kay Shadow. Bigla namang napunta sa likod niya si Shadow kaya nagulat siya dun. Agad siyang hiniwa ni Shadow sa likod. Napatanong naman si Beta kung ayun na ba yung tumapos nun. Sinabi naman ni Mary na hindi pa at ang dahilan daw kung bakit tinatawag si Elizabeth na pinakamalakas na nilalang ay kaya nung gumawa ng makapangyarihang clones gamit ang kanyang dugo. Lumabas ang ilang clones ni Elizabeth doon at agad na sumugod kay Shadow. Gayunpaman, madali lang iyong natalo ng ating bida.
Tila pinaglaruan niya lang yung mga yon at sinabayan yung mga atake. Nanlaki naman ang mga mata ni Yukime at napakomento na hindi man lang natatamaan si Shadow ng mga atake ni Elizabeth. Sa isip naman ni Beta ay sinasabi niya na parang may mali. Bakit daw hindi umaatake si Shadow? Karaniwan daw na nagre-retaliate na siya sa mga panahon na yun. Ano daw yung dahilan nun para manatili sa isang lugar at tanggapin yung mga atake ng direkta? Para bang sinusubukan daw nung pigilan si Elizabeth sa isang bagay na para bang may pinoprotektahan yun. Nung naisip ni Beta yung salitang iyon ay may napagtanto siya. Yung mga taong nasa likod daw ni Shadow ay yung mga injured members ng Shadow Garden at yung kapatid nun at nasa likod din daw siya nun. Napaiyak si Beta at sinabi na pinoprotektahan sila ni Shadow. Umataking muli si Elizabeth gamit ang blood vines nun at ngayon ay nagawa niyang matamaan si Shadow. Nakatamo iyon ng solid na atake sa katawan ni Shadow. Dahil doon ninapatalsik si Shadow sa pader. Hindi naman makapaniwala si Beta doon at napasigaw siya sa pag-aalala. Binalikan niya naman yung dahilan niya sa pakikipaglaban. Pinaliwanag ni Beta na hindi siya sanay na kumilos ng mag-isa. Tinapon daw siya ng kanyang pamilya dahil possessed daw siya. Nang sumali daw siya sa Shadow Garden, sumusunod lang daw siya sa mga utos ni Alpha. Inatake niya ang karwahe na may lamang mga batang babaeng possessed dahil inutos ni Alpha at pumatay siya ng mga tao dahil inutos ni Alpha. Pero hindi niya daw kinayang masanay sa pagpatay ng tao. Ipinakita dito na nagsusuka siya matapos niyang makapatay ng tao. Nangingi siya ng tawad kay Alpha at ipinaliwanag na alam niyang ginagawa nila iyon para iligtas yung mga bata pero nanginginig pa din siya. Gabi-gabi daw ay binabangungot siya ng mga taong pinatay niya at dahil doon ay halos hindi siya makatulog. Habang unti-unti daw siyang nagiging hindi sigurado sa pakikipaglaban ay nilapitan siya ni Shadow. Sinabi sa kanya noon na kung nais daw niya ng karunungan ay ibabahagi daw ni Shadow sa kanya ang karunungan. At matapos daw noon, nagsimula daw magkwento si Shadow sa kanya ng iba't ibang tales. Cinderella, Little Crimson Riding Hood, Spider-Man Eater, at Glove the Way. Habang mas lalo siyang nadadala sa mga kwento ni Shadow, mas kumukonti ang mga bangungot niya. At nung nagawa na niyang makasabay kay Shadow, ay sinimulan niyang itala yung deeds noon. Habang nakikita siyang kumikilos ng walang pag-aaninlangan, hindi niya na daw nararamdaman ang pagiging lost. Napagdesisyonan niyang itala ang lahat upang hindi mawala yung damdaming nararamdaman niya. At magpatuloy ng kasama siya bilang gabay. Hanggat iyon daw ay nagdudulot ng kaligayahan kay Shadow, ay handa siyang lakarin ng daan patungo sa landas ng kasamaan. Matapos yun ay bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan umiiyak siya at ang hihingi ng tawad sa pagpapabigat doon. Ipinakita naman si Shadow na maangas na nakaupo sa isang gilid. Sa isip nun ay sinasabi niya na masyadong maraming coins yung nilagay niya sa damit niya. Inaakala niya daw na wala ng tao kaya bumalik siya sa treasury at pinuno yung damit niya ng coins. Plano niyang umalis agad matapos yun pero may nasensya na labanan kaya pumunta siya doon. Lumalabas na mahirap kumilos ng may ganong kabigat na dalahin kaya napagdesisyonan niyang iwan yung iba doon. Matapos ilabas yung mga coins sa damit niya ay agad siyang nagseryoso sa laban. Napapasigaw na doon sina Mary at Beta. Nagkatitigan sina Shadow at Elizabeth doon. Pag-akbang ni Shadow ay agad na nagpaulan ng mga atake si Elizabeth. Gayunpaman, nilakaran lang ni Shadow yung atake iyon nang hindi nadadaplisan. Napakomento si Juggernaut na tila naglalakad lang si Shadow papalapit kay Elizabeth. Unti-unti daw nung napapalapit yung distansya noon habang hindi gumagawa ng kakaibang galaw, sabi ni Yukime. Dagdag pa niya na ayun pala talaga si Shadow. May tunay na out of this world na kapangyarihan. Di nagtagal ay nakalapit na si Shadow kay Elizabeth. Tinitigan naman ni Elizabeth si Shadow at tila may sinasabi ito. Nauunawaan naman daw ni Shadow na ang kagustuhan noon ay kamatayan. Ipinalabas ni Shadow yung espada niya habang nanonood doon si Mary. Binalikan ni Mary yung pag-uusap nila ni Elizabeth. Nagagawa sila ng isang paraiso kung saan makakapamuhay bilang equals ang mga vampira at ang mga tao. Hindi niya pang matanggap na mamamatay na si Elizabeth kaya sinubukan niyang pigilan si Shadow. Sumigaw iyon at sinabi na kaya naman nilang magsimulang muli. Doon ginamit ni Shadow ang I am recovering atomic. Kita naman ang paggaan ng loob ni Elizabeth habang tinatanggap niya ang kanyang katapusan. Sa uli, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa tuktok ng Crimson Tower dahil sa atake ni Shadow. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, magagalit kaya si Mary sa ginawa ni Shadow? Ano na kaya ang nangyari kay Claire? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check nyo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?